Klaseng mamamatay na mga ngaso. Isang estudyante ang lumapit kay Kim Gongja at iniabot ang isang sulat, sabay sabi, Yunseo, pinapabigay lang po ito sa inyo. At agad siyang lumayo habang mahina pang nagsabi ng pasensya na ni. Binuksan ni Kim Gongja ang sulat. Nakasaad dito, si Hwang Yunseo ay nakatira sa isang tapunan ng basura. Ang kanyang uniforme, sapatos at lahat ng gamit ay puro galing sa basurahan. Ang tanging basurang hindi na may recycle, si Hwang Yunseo. Napabulong si Kim Gongja sa sarili, ano ba tong kalokohan na to? At sinabi pa niya, yung basurang nare-recycle pa ang nag-utos sa'yo na ibigay ito sa akin. Oy, tumingin ka nga sa akin. May isa pang nagsabi, Hwang Yunseo. Isang babae ang nagsabi, pasensya na heto. Sumunod naman ang isa pa, ako rin, pinapabigay lang sa akin to yung. Naguluhan si Kim Gongja at napabulong, ha? Habang sunod-sunod na sulat ang inaabot sa kanya. Sabi niya sa sarili, may nangyaring hindi ko alam kahapon. Isang sulat ang nagsabi, nakakaawa naman yung mga junior natin kasi kailangan ka pa nilang tawaging senior. Wala ka bang konsensya? Isa pang sulat ang nagsabi, mukha kang tuwang-tuwa nang batiin kita kahapon. Uy, dare lang yon. Huwag kang umasa, malungkot na emoji. Isa pang sulat ang nakasulat, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Haha! Biglang may sumigaw, Hwang Yunseo. Halika rito. Napabulong si Kim Gongja, pero ano? Sino? Ilang sandali ang lumipas sa opisina ng guro. Tanong ng guro, wala ka namang ginagawang masama, di ba? Sagot ni Kim Gongja, wala po. Tanong muli ng guro, wala ka talagang maalala? Sagot muli ni Kim Gongja, wala po. Sabi ng guro, huwag mong ipagsabi ito kahit kanino. At iniabot ang earphones. Sabi ng guro, pakinggan mo ito. Habang nakikinig si Kim Gongja, narinig niya, hoy, hoy. Huwag niyo muna siyang saktan. Paluhurin niyo lang. Maraming suggestions na naman ngayon. Pinili namin ang ilan para sa concept mayon. Ang napiling tao ngayon ay si Queen. Ang hiling niya tignan natin. Aba, nagpadala siya ng 100,000 won. Unknown voice memo, Hunyo Abente sheet. Bibili kami ng pagkain gamit to, at para sa ating superstar, may espesyal kaming handa. Sabi ng guro, natanggap ko ang voice recording na ito sa email ko kahapon. Hindi maganda ang kalidad pero parang boses mo ang narinig ko. Ikaw ba ito? Napahinto sa gulat si Kim Gongja at malamig ang pawis na tumulo sa noo. Sagot niya, hindi po. At tanong pa niya, ano naman yung Queen na sinasabi? Isa ba itong palabas? Sabi ng guro, hindi ko alam. Pinakinggan ko ang lahat pero nakakatakot at nakakadiri. May bahagi pa na nagsabing, ipa-play mo ito kay Hwang Yunseo, Year 2, Class 5. Napabulong si Kim Gongja, kalokohan ito na nga siguro yon. May gumagawa nito para takutin ang iba. Pero recording lang ito, wala namang konkretong ebidensya. Bakit natatakot ang lahat dahil dito lang? Tanong ng guro, hindi naman kayo to, di ba? Sagot ni Kim Gongja, hindi po. Hindi ko rin ba dapat sabihin sa mga kasama ko? At muling napaisip, isa sa mga kaibigan ko o palaging kasama ang nakakuha ng kopya ng recording. Sabi ni Kim Gongja, hindi kailanman. Sige po, babalik na ako sa klase. Habang naglalakad paalis ng opisina, nabangga niya ang isang estudyante. Napaisip siya, gagantihan ko sila. Ilang sandali ang lumipas. Nakita niyang punong-puno ng sulat ang mesa niya. Sa galit, napangisi si Kim Gongja at nagsalita, Kiai. Tinanong niya ang kaklase, nakita mo ba kung sino ang may gawa nito? Sagot ng kaklase, may galing sa ibang section na gumawa kanina at may nakadikit sa likod mo Pag-abot niya sa likod, tawa ng tawa ang mga babae. Ang nakasulat sa likod niya, Shinseo's Official Trash. Pumasok ang guro at nag-aalanganing sinabi, magsisimula na tayo ng klase. Nilamukos ni Kim Gongja ang papel at napangisi sa sarili, haha, Diyos ko naman. Ganon din naman ang ginawa niyo noon. Pinagtawanan niyo rin si Kim Yul at binugbog pa. Ngayon magmamalinis kayo. Ako pa nga ang gumawa ng laro para maaliw kayo. Sumali kayo sa larong ako ang nagplano ng hindi nagpapaalam, tapos ngayon, ganito kayo. Biglang tumulog ang cellphone niya. Napamura sa isip si Kim Gongja, nakakagalit na talaga ito.
Ang message ay galing sa girlfriend at ang nakasaad, ano ba tong ginawa mo? Huwag ka nang lalapit sa akin. Tapos na tayo. Napatingin si Kim Gongja, gulat na gulat. Napabulong, wala man lang akong palatandaan kung sino ang may gawa nito. May gustong makilunch sa akin. Tapos si girlfriend, nakipaghiwalay sa text lang. Sabi niya, napakalamig niyong lahat. Wala ni isa sa inyo ang karapat-dapat tawaging tao. Ebidensya, kailangan kong makahanap ng ebidensya. May nasa likod nito kung maghahanap ako ng mabuti. Pakiusap. Biglang dumating ang ilang kaklase. Isa sa kanila ang nagsabi, anong ginagawa mo sa mesa ng iba? Nagulat si Kim Gongja, nagkakamali kayo. Sabi ng kaklase, ganyan ka ba palagi? At sa isip ni Kim Gongja, bakit niyo ako ginaganito? Isa pang kaklase ang nagsabi, nakakatakot ka naman. Sa isip ni Kim Gongja, ako masayahing tao lang naman ako. Kasama niyo akong tumawa at naglaro noon. Bakit bigla kayong nagbago? Mga loko kayo. Wala ni isa ang nagyayang sabay umuwi. Siyempre. Hindi ka pa umuwi? Biglang lumapit ang class representative, pasensya na, pwede ba tayong mag-usap? Plano ko sanang huwag makialam, pero kinausap ako ng ibang kaklase at ng teacher tungkol dito kaya naramdaman kong kailangan ko ring makialam kahit papaano. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, tama. Si Class Rep D. Matalino si Class Rep D. Mahal siya ng mga guro. At hindi siya ginagalaw ng ibang estudyante. Baka siya na ang makakatulong sa akin. Sabi ni Kim Gongja, naintindihan ko. Sabi ni Class Rep, siguro talagang masama ang pakiramdam mo ngayon. May mga pagkakataong bigla na lang nagbabago ang mga tao. Sagot ni Kim Gongja, tama ang lala. Sabi ni Class Rep, pero hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Baka matigil ito kung mapatawad ka ni Kim Yul. Kinabahan si Kim Gongja kay Kim Yul. Sabi ni Class Rep, sa totoo lang, lahat ng iba ay sangkot, pero hindi sila ang nagsimula. Kung mapatawad ka niya, wala na silang masasabi. Sabi ni Kim Gongja, tatanggapin kaya niya ang paghingi ko ng tawad? Parang hindi. Sabi ni Class Rep, huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Nakakainis man, pero tutulungan kita, Hwang Eun-seo. Kandidato ako bilang Student Council President. Kailangang tumulong ako sa kaklase hanggat maaari. Kahit hindi ko pa alam ang magiging resulta, alam mo ba ang number ni Kim Yul? Kim Gongja, napabulong, sandali. Iniisip niya sa sarili, hindi ba alam ng kinatawan ng klase ang numero ni Kim Yul? Kung ganoon, hindi siya ang may kagagawan. Lahat ng nakakakita ng mga video ni Kim Yul ay alam ang numero niya. At walang paraan na ang isang ordinaryong nerd tulad niya ang makakakuha ng mga recording. Kinatawa ng klase, hindi, dapat ko siyang tanungin ng harapan tungkol dito. Tatanungin ko siya bukas. Ayos lang yon? Kim Gongja, salamat sa tulong. Kinatawa ng klase, kung nagpapasalamat ka, iboto mo na lang ako kaysa sa iyong nobya. Iniisip ni Kim Gongja, basta may isang taong sumusuporta sa akin, ayos na yon. Kinabukasan kinatawa ng klase, nakausap ko na siya. Iniisip ni Kim Gongja, gagamitin ko ito para makabangon uli. Kinatawa ng klase, gusto niya ng paghingi ng tawad sa harap ng lahat. Hindi siya tatanggap ng pribadong paghingi ng tawad. Nagulat si Kim Gongja. Iniisip niya, gusto lang niya akong madaig sa kahihiyan. Kinatawa ng klase, umiit siya ng 3 beses, hindi ka niya papatawarin kung hindi niya maramdaman na taos puso ka. Kim Gongja, taos puso. Ano ba ang kailangan kong gawin para makaramdam siyang taos puso ako? Kinatawa ng klase, ewan ko Kim Gongja, napabulong, bakit ko ginawa yon? Bakit ko siya binuli? Sumama lang ako sa kalimitang panlalait ng mga kaklase, hindi ko to dapat ginawa. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa buong paaralan kung pwede lang Kinatawa ng klase, sandali, may naiisip ako, pero kailangan natin ng permiso. Iniisip ni Kim Gongja, natakpan ba niya ang aking pangungulila? Kim Gongja, ano? Kinatawa ng klase, sa mga talumpati para sa boto sa Student Council, gusto mo bang makatalumpati kaagad kasama ko? Hindi ko lang alam kung pwede yon kahit hindi ka nakaposisyon. Kim Gongja, naguguluhan ha? Kinatawa ng klase, naisip ko kung paano ko matatalo ang nobya mo. Ganito, ikaw ang humihingi ng tawad kay Kim Yul. Pagkatapos, kukunin ko ang mikropono mula sa iyo at ipagpapatuloy ang talumpati ko.
Ang paaralang nais kong likhain bilang Pangulo ng Student Council ay isang lugar kung saan marerespeto ang pag-amin ng pagkakamali at kapatawaran. Hindi ito basta-basta paghingi ng tawad at mga pangakong walang laman, may kwento, may puso. Dahil maraming pera ang nobya mo, wala akong laban doon. Ano sa tingin mo? Kim Gongja, iniisip niya, ang lalaki talaga'y isa ang iniisip, ang manalo sa Student Council. Kim Gongja, ayos lang bang baguhin ang talumpati kung ilang araw na lang? Kinatawa ng klase, mas mahalaga ang manalo. Kinaltas ko ang oras ko sa pag-aaral para maglikha ng mga poster at kumustahin ang mga kaklase. Hindi ako pwede matalo. Iniisip ni Kim Gongja, magkapareho kami ng pag-isip. Kim Gongja, muling napabulong, lahat naman sa atin naghahangad makapasok sa kolehiyo. Wala naman talagang pakialam si class rep sa nangyayari sa klase namin, nakialam lang siya kasi makakatulong sa kampanya niya. Kim Gongja, sige, tutulungan kita hanggat kaya ko. Pero tutulungan mo rin ako. Sabihin mo sa mga kaklase natin. Iniisip niya, mas mapagkakatiwalaan ko siya ngayon. Kinatawa ng klase, ayos. Pareho tayong panalo rito. Gagawin nating maganda. Kim Gongja, ganoon din. Nagkamayan sila. Ilang sandali pa, lumapit ang kinatawa ng klase kay Kim Gongja, pinayagan tayo ng mga guro. Pwede ka nang lumabas habang nagtatalumpati ako. Kim Gongja, naku po, malaking ginhawa yan. Pinaghirapan ko talaga itong isulat. Ayos na hindi na sayang ang oras ko. Kinatawa ng klase, natapos mo na ang script. Pwede ko bang makita? Kim Gongja, syempre. Kasama ito sa talumpati mo. Binasa ng kinatawa ng klase ang script, pagkatapos ay napabulong, Nandi. Ang nakasulat sa tala, para sa isang mas masayang paaralan, iboto po ninyo ang kandidato bilang dalawa rito. Walang mikropono, mukhang ayos to. Kim Yu, patawad sa lahat ng nagawa ko. Taos puso akong humihingi ng tawad. Sana ay maging maayos ang samahan natin mula ngayon. Bumaba ng entablado habang yumuyuko bilang paghingi ng tawad. Kinatawa ng klase, masigla, okay. Iniisip ni Kim Gongja, bulag ba siya? Kim Gongja, napabulong, hindi lang okay ito, obra maestra to. Kinatawa ng klase, mababigat itong tandaan. Kaya mo ba? Iniisip ni Kim Gongja, perpekto ang kwentuhan, may effort ang paghingi ng tawad, at humihingi pa akong bumoto para sa kanya. Kim Gongja, may kumpiyansa, syempre. Naitala ko habang sinusulat ko pa lang, pwede ko to gawin na nakapikit man. Hinawakan ng kinatawa ng klase ang balikat ni Kim Gongja at sinabi, ang maaasahan mo talaga. Magaling ka rin sa pagsusulat. Mananalo tayo basta magaling ka ring umarte. Inihagis niya ang libro kay Kim Gongja na nagtanong habang naguguluhan, ha? Anong ibig mong sabihin sa umarte? Sabi ng kinatawa ng klase, hindi mo naman talaga nararamdaman ang paghingi ng tawad kay Kim Yul. Hindi natuwa si Kim Gongja at tinitigan lang siya. Dagdag ng kinatawa ng klase, pero ayos lang yan. Hindi naman kita sinisisi. Sa tingin ko, mas mahalaga ang asal kaysa damdamin kapag humihingi ng tawad. Bagamat tingin ko, ni hindi mo alam kung anong pag-iisip ang dapat meron sa paghingi ng tawad simulat sa PUL, ikapitong Student Council ng Shinseo Middle and High School nagpatuloy ang kinatawa ng klase. Anong silbi ng pagkonsensya kung ikaw din naman ang magpapakumbaba sa harap ng buong paaralan? Guro, ang susunod, kinatawa ng klase, sa bagay na yan, 100 ulit kang mas maayos kaysa sa ibang lalaki. Guro, ang kandidato bilang dalawa ang magbibigay ng kanyang talumpati. Tumayo si Kim Gongja. Estudyante, hoy, ayan na si Il. Iba pang estudyante, ha? Bakit siya umaakyat sa entablado? Nagulat si Anastasia. Samantalang si Kim Gongja ay nag-isip sa sarili, hintayin nyo lang. Ngayon ang araw ng pagbabalik ni Hwang Yunseo. Inayos ni Kim Gongja ang kanyang kurbata bago ang talumpati. Tumingin siya sa kinatawa ng klase at nagtanong, naguguluhan, ha? Turn na niya para magtalumpati, bakit ang kalmado niya? Bulong ni Kim Gongja sa kinatawa ng klase, hoy, hindi ka ba kinakabahan? Sagot ng kinatawa ng klase, hindi. Matagal ko nang pinaghahandaan ang araw na to. Hindi pa rin maunawaan ni Kim Gongja. Isang estudyante kay Kim Gongja, hoy, kung may ipapakita ka sa screen para sa talumpati mo, ibigay mo na lang sa akin. Sa isip ni Kim Gongja, ang pangulo ng Broadcasting Club B.
Iniabot ng kinatawan ng klase ang isang flash drive at sinabi, "Heto. Broadcasting club leader, ako na lang ba ang magpo-project ng nasa flash drive na to?" Sa isip ni Kim Gongja, bakit ba siya sobrang nauutal? Kinatawa ng klase, gaya ng ensayo natin. Sa isip ni Kim Gongja, siguro naawa siya sa akin dahil sa nangyari noon. Magfo-focus na lang ako sa pag-arte ko. Hinawakan ni Kim Gongja ang mikropono at sinabi, "Testing, testing. Magandang araw sa inyong lahat." Yumuko bilang pagbati, "Kim Gongja, ako po si Hwang Yunseo mula sa ikalawang taon, klase 5. Ang dahilan kung bakit ako narito kahit hindi ako kandidato ay dahil gusto kong humingi ng tawad. Ako po ay naging bahagi ng pambubuli sa isang kaklase." Tumigil ng 2 segundo, nagpatuloy si Kim Gongja, sa halip na magsabi sa nakatatanda o tumindig para sa kaklase, nakisali pa ako sa mga biro at kalokohan. Hindi ko naisip na masakit pala sa iba kahit tinatawag itong biro o kalokohan lang. Maraming salamat. Dahil sa gabay ng ating kandidato, nakatayo ako rito ngayon upang ikumpisal ang mga nagawa ko. Yumuko sa kinatawan ng klase, tumingin sa paligid ng mga manonood, Kim Gongja, syempre, hindi mabubura ng paghingi ko ng tawad ang pinagdaanan ng aking kaklase. Nakapanakit ako hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa iba. Sigurado akong marami sa inyo ay nadismaya sa akin. Mula sa tala, mahalaga, huwag nang tumingin sa papel ng talumpati mula sa puntong ito. Dapat magmukhang totoo. Nang hindi tumitingin sa script, sinabi ni Kim Gongja, "Patawad. Hindi na ako magbibiro o gagawa ng kalokohan ng basta-basta. Lagi kong isasaalang-alang ang pananaw ng ibang tao." Sa isip ni Kim Gongja, "Hay naku. Ginagawa ko na ito." Nagulat ang mga estudyante, hindi makagalaw, hindi makapikit, sa hindi makapaniwalang talumpati ni Kim Gongja. Nagpatuloy siya, "Ang kaklase kong binuli ko ay laging nag-aalaga ng mga hayop sa paaralan na walang ibang kumakalinga." Sa isip niya, ngayon ko lang naisip, napakarami kong nakuha ang video. Parang direktor ng pelikula ako sa pagkuha kay Kim Yul. Simula ngayon, tutulungan ko siyang alagaan ang mga hayop na yon. Gagamitin ko ang oras na yon para pagnilayan ang mga pagkakamali ko. Sa isip ni Kim Gongja, "Ako ang pinakamahusay na aktor sa buong mundo." Nagpatuloy si Kim Gongja, "Salamat kay kandidato bilang 2 sa pagtulong sa akin na baguhin ang sarili ko. Tignan niyo ako. Hindi niyo ako kayang i-cancel." Si kandidato bilang 2 ay nagsusumikap para sa lahat. Binabago niya ang mga tao sa paligid niya para sa ikabubuti nila. Sa isip niya, na-leak man ang recording file, kaya kung tabunan yon. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa likod ni Kim Gongja. "Kim Gongja, para sa mas masayang kapaligiran sa paaralan, iboto niyo po si kandidato bilang 2. Yumuko si Kim Gongja habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. "Kim Gongja, Kim Yul. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Sana'y maging maayos ang samahan natin mula ngayon." Nagsimulang pumalakpak si Kim Yul habang tumatayo at patuloy na pumalakpak. Sumunod ang iba pang estudyante. Sa isip ni Kim Gongja, "Nagawa ko. Salamat." Habang pumapalakpak ang buong silid. Sa isip ni Kim Gongja, "Hindi ako sumuko kahit nahulog ako sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Ang galing ko. Ang saya ko na ang mga batang to ay masyadong mapaniwala at napasunod agad nang nagsimulang pumalakpak si Kim Yul." Habang pinupunasan niya ang kanyang luha, may tumutugtog na video sa kanyang likuran. Sa video, maririnig si Kim Gongja na nagsasabi, Hey. Ayos lang ba na mag-record ng ganito? Sige lang, huwag kang mag-alala." Nagulat si Kim Gongja at napalingon sa pinanggagalingan ng tunog. Nagpatuloy ang video, kaunti lang naman ang manonood, tapos buburahin ko rin agad. Hello sa lahat! Narito na muli ang inaabangang Kim Yul 3. Paano kaya natin lalapastanganin si Kim Yul ngayong araw? Ipinakita sa video na naglalagay sila ng mga baraha sa loob ng kahon ng ulat ng Student Council. Kim Gongja sa video, ang nanalo sa Kim Yul request box ngayon ay drum roll. "Reyna!" Sumigaw ang Reyna sa galit, "Hwang Yunseo, ikaw talagang baliw na pasaway." Kim Gongja sa video, ang request ni Reyna ay, "Lagyan ng alupihan ang isa sa 2 bote ng banana milk," at "Reyna, walang hiya ka. Buong-buo kang baliw. Anak ng biskwit." Habang nanonood ang lahat, nabigla ang pinuno ng broadcasting club at pilit na umiiwas ng tingin kay Kim Gongja. Biglang kinuha ng kinatawan ng klase ang mikropono at nagsalita, "Lahat, ang video na pinapanood niyo ngayon ay totoong nangyari.
Ganito ang pambubuli at pang-aabusong ginawa ni Hwang Eun-seo kay Kim Yul. Pinuno ng Broadcasting Club, pakilipat sa susunod na slide ng presentasyon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.